Yo, what's up mga bossing? Magandang araw ulit sa inyo. At syempre meron tayong kliyente rito mga bossing. Isang Duramax na Trailblazer mga bossing. 2017 diesel mga bossing. Ang issue ng ating kliyente, wala nang lamig. So tingnan natin kung anong makikita natin problema. Nilagyan natin siya ng gauge mga boss. High side saka low side. Aircon! Eh yun na. Mga bossing, low side niya gumagalaw-galaw din, nasa 85. Tapos ang high side niya walang mga 150 lampas. Negative mga boss, compressor may problema to, no? At sabi din naman ng may-ari na check na yata o napa-check na nila sa kasa. Sinasabi rin yung compressor na may problema, no? So ganito mga bossing, ang problema natin dito, titingnan natin kung black oil yung ating compressor. Lagyan nga natin ng para matrace natin mga bossing na black oil. Pwede nating pindutin tong ating high side. Lalagyan natin ng basahan, ng karton. Kasi pag black oil to mga bossing, hindi pa pwedeng magpalit lang tayo ng compressor, no? Kailangan mag-flashing tayo ng buong system, papalit tayo ng valve sa dryer, or magpapalit tayo ng pati condenser. Testingin muna natin to. Mata ha. Yo, mga bossing, ito black oil yung ating langis na sa system. So negative to na hindi natin malinis, no? Kaya ang gagawin natin dito, magpapababa tayo ng condenser, evaporator, magpa-flashing tayo ng buong system, no? So kaya hindi na lumalamig, wala ng bomba ang compressor. Ngayon kaya nawala ng bomba, sigurado tayo yung pinakang piston at saka yung bore nito, nagkainan na silang dalawa, kaya rin lumikha sila ng ribaba o ng black oil doon sa ating system. Okay, so taga-Bataan pa, dinayo pa sa atin dito para lang ipagawa. So yung tiwala mga bossing, andyan na naman tayo. So kaya kailangan din natin biguin yung ating kliyente, no? So tingnan natin kung mayroong may bababa tayo or magagawa tayo na hindi natin kailangan maggastos ng ganong kalaki. Okay, so aaralin natin isa-isa yan. Kaya ibababa natin yung pyesa at makita natin kung ano yung mga magandang gawin natin, no? O yun lang mga bossing, Duramax Trailblazer diesel 2.8 ata to mga bossing. O yun muna ang gagawin natin dito sa ating shop. O shoutout sa inyong lahat mga bossing, pasensya na kayo kung hindi tayo nakakapag-upload lagi ng ating video kasi busy pa tayo dito sa ating area. So hindi pa tapos yung ating pinapagawa at malaki pa. Malaki pa yung mga gastos. Pero ganun talaga. Kung gusto natin maging maayos, safe, syempre kailangan nating ayusin yung ating area. Okay, ayun lang mga bossing, mamaya update namin kayo. Mga bossing, kung tutusin, hindi naman talaga madumi ang evaporator, no? Kasi nasilip din natin yung harapan. Meron tayong pang endoscopy, pero kailangan ibaba dahil kailangan natin mag-flashing, no? Ito yung isa, itong likuran mga bossing. Tingnan nyo naman kung gaano kasariwa pa, oh. Ayan, wala naman kadumi-dumi talaga kasi ang tinakbo pa lang nito, parang sabi ng may-ari, parang 30,000. So, mamaya tingnan natin yung odometer nito, no? Ayan yung tsura ng evaporator, pero kailangan nating i-flashing dahil nga black oil yung ating system. So pinapababa na natin compressor saka yung condenser natin. Mga boss, ito yung nakuha natin una, no? Tapos yung pangalawa, hindi natin sinalo para hindi natin mabitin yung pagtalsik ng ating 141B. Ito na yung pangatlo. Ito yung pang-apat. So okay, mga bossing, likod pa lang yan. Pero yung harap at saka yung condenser, sigurado ako napakakapal ng dumi yan. O nung itim na makukuha natin dyan. Mga boss, evaporator sa harap, black oil din. So nakatatlong lagay na tayo pero maitim pa rin. Hindi lang natin pinapasahuran pagka kasi kailangan natin matanggal ng mas malakas yung pressure, Kasi kung haharangan lagi namin ang haharangan ng pangsahod namin, hindi tatalsik yung black oil mga bossing. Pero black oil pa rin. So kulang pa.
yung post. Okay. Ipatayin mo ka. Mga bossing, palit din tayo ng valve kasi yung black oil doon sa ating valve tumagos lahat doon sa looban eh. So pagka nilinisan natin to, baka magbara lang. Papalit tayo ng panibago kasi sobrang lala ng black oil natin mga bossing. Kaya wala tayong dapat pwede naman to sana linisin lang muna, kaso ang problema pagka yung mga black oil na nandyan hindi natin natanggal, babara ulit doon sa ating o kukontaminate ulit doon sa ating system. Sayang yung ating pagkakalinis, no? Kaya magpapalit tayo ng panibago. Compressor mga bossing, andito na rin. So andyan na yung ating pyesa. Papapalitan lang natin ng oil ton na panibago para sigurado tayo. Condenser natin mga bossing, hindi ko na ipa-flashing. Sobrang liliit ng mga butas nito. Baka magkaroon lang tayo ng problema. Pwede naman tiyagain to, pero pag hindi natin natanggal lang 100% to, wala. Sa evaporator pa nga lang mga bossing, hindi na namin matanggal lang ganun ka bilis, no? Naka-6 kaming 141B na ginamit. So papapalitan na natin to. Hindi na natin kukuhain yung original. Napakamahal din ng original. Pero mas maganda pa yung class A natin mga bossing. Binilang namin yung layer ng ating condenser. Ito 50, 55 versus 61. Ay 62 mga bossing. So kaya wala tayong pangamba na magbabago yung ating quality ng ating condenser, no? Hindi na natin papaobrahin to, sayang. Taga-Bataan pa yung ating kliyente kaya negative. Sige, kapit mo na yan. Mga bossing, pinapatanggal din natin yung clutch pan natin, no? Kailangan naming madagdagan ng silicone oil or palitan ng panibagong clutch pan kasi sobrang lambot talaga mga bossing. Hindi na obra. Baka mag high pressure lang ulit. Ibang pyesa natin nakakabit na. Naisoli na rin yung ating siding mga bossing. Ang dugtungan naman yan nandito sa ilalim para ma-leak test natin mamaya. Medyo late na, hindi lang namin alam kung matatapos namin yan. Ayun mga dugtungan niya mga boss. Kasi mga alas 5:30 na. Okay mga bossing, natanggal na natin yung ating clutch pan. So ang maganda rito sa ating clutch pan, natatanggal or nabibiyak. Mayroon kasing original na pang Trailblazer mga bossing na hindi naman nababaklas. Ay hindi naman nabibiyak mga boss. So ito sa kanya, dahil meron siyang tornilyuhan dito, sigurado tayo na nabibiyak to at malalagyan natin ng silicone oil. Kasi yung iba, ang ginagawa namin mga bossing, binubutasan pa namin dito yan, tapos tinetredan, diyan kami naglalagay ng silicone oil. Pero dahil ito yung nabubuksan, maglalagay tayo ng silicone oil sa loob. Okay? Okay. Taran, taran, taran! Tuyo. Tuyot na. Sige. Kulang 4. Subawa natin. Okay. Lupitin mo na ng ano. Sapwit ka na mag-ano. Sa ilalim na. Diyan, diyan. Lakihan mo na. Diyan. Parang hindi matagal. Pero sa gitna. Kulang 4. Eto maganda sa atin mga bossing pag malaki yung espasyo, maliwanag mga boss, kahit na anong oras or medyo alanganing oras na mga bossing, kaya pa nating magtrabaho, no? So mas maliwanag, kita natin yung ating ginagawa, hindi ka mukha doon sa ating dating shop, no? Pero goods naman, wala namang problema, malalakas din naman ang ilaw natin doon. Pero mas maluwag lang talagang gumalaw pagka siyempre malaki yung ating espasyo mga bossing, no? O kaya habang hindi pa pagod konti mga bossing, titirahin na namin to, tapos bukas na namin kakarga ng refrigerant to. Dahil iniwan na rin naman ng may-ari at late na rin naman to dumating mga bossing. So hindi talaga kakayanin ng ganong kabilis na trabaho, no? Alang, radiator.
Yun oh, magandang umaga mga bossing. Ngayon namin i-continue itong ating Trailblazer para loadan ng refrigerant, no? Kasi na-install na natin lahat mga bossing. Compressor clear, clutch pan very good na, condenser mga bossing, na-tap na natin yan. Lahat ng piyesa mga boss, at nakapag-leak test na rin tayo. Naibabad na natin yan na matagal. So very good naman. Load na lang tayo ng refrigerant at syempre yung panahon mga bossing, hihintayin natin yung sikat ng araw para makuha natin yung magandang reading or tamang reading para sa kanya na mainit ang panahon mga boss, no? Kasi mahirap mag-load ng refrigerant paggabi, umaga mas mainam talaga tanghali, para at least makita mo agad siya na eksaktong reading kung may high pressure ba o wala mga bossing, no? So yun na, konti na lang, ibabalik na lang yung battery. Tapos very good na mga bossing, load na lang ng refrigerant. At syempre mga bossing, magbabacuum na tayo. Sure na wala nang singaw mga bossing, naligtis na at na obserbahan na natin na medyo matagal. So vacuum tayo rin na medyo matagal para walang halong nitrogen or hangin yung ating refrigerant na ilo-load mga boss. Vacuum natin mga bossing. Mga boss, nag-load na tayo ng refrigerant. Okay, nag-automatic na rin kagad. Nag-base na rin tayo sa ating grams na niload mga bossing. Base dito sa ating nakaload na sukat ng ating freon or ng refrigerant. Ayun, nag-on ulit mga bossing. Reading natin, maganda mga bossing yung lakas ng pan, ng ating clutch pan, very good. Ang reading ng ating high side, wala pang 175, nag-automatic. Bumaba ang low side, tumaas ang low side, bumaba ang high side mga bossing. Pagka nag-off po kasi, bababa ang high side, tataas ang low side. Gumana na ulit mga boss. So meron tayong low side na 30, 31, sa 30 mga bossing. Walang 175 yung ating high side, no? So mababa pa naman ang araw, wala pang alas 10 mga bossing. Antayin natin yan at tingnan natin lamig mga boss. Oy, on mo nga brother. Okay, 7.9, nag-automatic mga bossing kasi 8.0, 7.9. Saan ba siya nag-o-off? 7.6. Okay, 7.6 siya nag-o-off mga bossing. Nag-automatic naman, very good. Lamig sa likod, hindi natin masasaksakan ng thermometer mga bossing. Very good naman. Malamig, nangangagat naman. Okay, so antayin lang natin sumikat ng matindi yung ating araw para makitaan natin siya ng eksaktong reading natin mga bossing, no? So medyo malamig pa ang klima ng panahon, kaya hindi pa natin siya makikitaan ng ganong kataas na temperatura ng high side. Pangalawa, nakabukas pa yung ating hood mga bossing. Hindi tayo pwedeng magbase ng nakaangat ng hood, syempre hindi man iinit ang engine bay. So mas maganda kung maibababa natin mamaya yan, no? So lahat yan i-check natin dahil taga-Bataan pa to mga bossing, kaya kailangan very good to. Okay, syempre back to zero na yan mga bossing para matanggal ang bakterya dyan. Back to zero natin. Okay, libre lang naman sa atin itong back to zero mga bossing pag nagpagawa kayo sa amin. Uy, bango. Hindi ko siya sinara ng todo mga bossing, baka mag-lock wala tayong susi nito. Kaya lalabas ng konti yung ating pang back to zero dun. Kaysa naman mag-lock. Okay. Mga bossing, final na natin tong ating Trailblazer. Okay, andyan na yung araw natin. Sobrang init na rito sa ating pwesto. Pati yung bubong natin mga bossing, napakainit na. Tingnan natin yung reading mga boss. Kasi kanina, walang 175. Pero palagay ko hindi tataas kasi panay ang automatic mga bossing.
Ayan na mga boss, tumaas na ng 175. Pero goods pa rin. Go automatic. Bumaba ulit yung high side, tumaas yung low side mga bossing. Oh. Natin pagbalik. So hindi mag-high pressure to dahil maganda yung pag-automatic niya. Tsaka syempre yung ating clutch pan. Napakalakas ng hangin. O yan yung final nating reading. Panay automatic naman. Tingnan natin yung lamig sa loob. Kasi baka bukas na raw kuhain to mga bossing. Sakto at maobserbahan pa natin na maganda. Pero very good na. Namatay ulit yung ating iyawn. Okay, ang lamig meron sa kanya 8.8 mga bossing. 8.6 pero kanina nakakuha ng 7.9. Pero sa 8 degrees Celsius mga bossing, nag-automatic siya. Ayun, nag-off na naman. Okay, so paobserbahan na lang ulit natin to sa may-ari. Siyempre, sila ang makakapagpatunay niyan kung anong magandang improvement. Pero goods naman lahat ng ginawa natin mga bossing. Sa tingin naman natin walang naiwang black oil sa ating system. Kaya natural lang na makakuha tayo ng magandang response ng lamig, no? Dahil lahat nalinis natin ng maganda. Okay, yun lang mga bossing. Hindi tayo makakapagpaalam at baka bukas wala rin ako dito sa area. Bababa tayo ng Manila mamaya. So hindi muna kukuhain to. Alam ko bukas pa ito papakuha. Pero yun, bababa ako. At may problema yung ating GSR mga bossing. Hindi ko alam kung paano ginamit ko nung Sunday. May tumama yata sa ating windshield natin, no? So may crack yung ating salamin. So papagawa ko muna sa Banawi. Pero tatanong tayo dito sa malapit sa ating kung meron dito para hindi na tayo bumaba, no? Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit. At syempre huwag kayong magsawang sumuporta sa amin. At antayin nyo pa yung aming mga gagawin dito sa ating shop. Marami nating plano. Basta nag-iipon lang tayo, kuha lang tayo ng konting budget mga bossing para magawa natin na mas maayos ng ating shop, no? Dapat lagyan natin ng malaking karatula yan doon. Basta next year, yun yung ating pinakang final na operation dito mga bossing. Lahat ng mga gamit kung makukumpleto ko ngayong taon na to, mas maganda, no? Mas maganda. Okay, ayun lang. Salamat na marami syempre at ingat lagi. God bless sa ating lahat mga boss. Thank you.